Lasing ka na naman? Ilang ulit ko ba dapat ipakiusap sa'yo na huwag kang umuwi ng lasing? Mario, pagod din ako sa trabaho dito sa bukid at sa mga bata. Tapos uuwian mo lang ako ng ganyan ka? Pwede naman siguro na... Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ni Leonor, kasabay ng malakas na hiyaw na nagmula sa kanyang bibig. Ramdam ni Leonor ang malamig na sahig na kanyang kinabagsakan. Nanginginig siyang napatingala at nanggagalaiting mukha sa kanyang asawa. Hindi ito ang unang pagkakataong umuwing lasing si Mario. Simula nang magtrabaho ito sa pabrika ay palagi na lang itong lasing at nananakit kapag umuuwi sa umaga. Kapag duty naman ay gabi. Sa umaga ito natutulog. Dahil dito, solo na ni Leonor ang mga gawain sa bukid. Paglilinis ng bahay at pagluluto ang ginagawa ni Leonor sa umaga. Sa tanghali naman ay naglalabada siya sa kanyang biyenan na si Nanay Elsa. Pagsapit ng hapon ay nagbubungkal ng lupa si Leonor sa bukid na kanilang sinasaka. Sa gabi naman, pagkatapos pakainin ng mga bata, ay kailangan pang maglaban ni Leonor ng mga damit at isasampay niya pa yon sa umaga pagkagising. Madalas ay hating gabing matapos si Leonor sa mga gawain. Ininda niya ang sakit ng katawan para matulog. Kailangan pa kasi niyang magising ng maaga. Sa loob ng halos 2 taon ay paulit-ulit lang ang ginagawa ni Leonor. Buong akala niya ay magiging masaya sa buhay may asawa. Nakakaya niya naman ang pagod sa mga gawain ng mag-isa. Ngunit hindi niya maatim na saktan siya ng asawa kahit pa halos bumigay na ang katawan niya na walang sapat na pahinga. Ano? Magrereklamo ka pa? Isa pa, Leonor, at masasampal pa talaga kita. Subukan mo kayong magtrabaho sa pabrika buong magdamag nang malaman mo kung gaano kahirap ang ginagawa namin doon. Alam ko namang mahirap magtrabaho. Pero bakit kailangan mo pang uminom? Sweldo nyo kahapon, di ba? Hindi ka pa nakakapag-abot ng pera para pambili ng bigas at pambayad ng kuryente. Wala na rin gatas ang kambal, kaya iyak sila ng iyak tuwing gabi. Eh di gawan mo ng paraan. Wala akong pera. Pinangbayad ko sa utang sa tindahan. Alam mo naman na kailangan kong magbayad ng utang para hindi ako masira sa tao. Sa tingin mo ba, makakautang pa ulit ako kapag hindi ako nagbayad sa oras? Nanlumo si Leonor sa narinig. Alam niya na utang na tinutukoy ni Mario ay walang iba kundi ang alak na gabi-gabi nitong iniinom sa trabaho. Sa alak na rin napupunta ang sahod ng asawa niya, kaya minsan napapaisip si Leonor kung bakit pa ito nagtatrabaho, gayong hindi naman ito nakatutulong sa mga gastusin nila sa bahay. Tsaka anong silbi ng malalaki mong hinaharap kung wala naman lamang gatas? Mario, nauubusan din ako ng gatas. Lalo pa pagsabay ang kambal sa tuwing dumidede. Tsaka kahit ang panganay natin, nakikihati rin sa gatas ng mga kapatid niya. Alam mo naman na wala pang 1 taon si Cecil. Kailangan niyang uminom rin ng gatas. Kung si Leonor lang din ang masusunod, ayaw niya muna sanang mabuntis ulit matapos niyang ipanganak ang panganay nila ni Mario na si Cecil. Kaya laking gulat at takot na lang ni Leonor nang malaman niyang buntis uli siya noong 3 buwan pa lamang ang kanilang panganay. Maghanap ka na muna ng mauutangan mo para sa gatas ng mga bata. Hindi ba't naglalabada ka? Kakarampot lang din ang sahod ko sa pabrika. Alam mo yun, pero sa akin ka pa talaga humihingi. Matuto kang dumiskarte, Leonor. Eh wala naman akong sahod sa paglalabada sa nanay mo. Aba, malamang, nanay ko yan. Gustong bayaran ka pa niya sa kaunting serbisyo na ginagawa mo? Maya ka naman, Leonor. Biyenan mo yan. Nanay ng asawa mo. Hindi na nagsalita pa si Leonor kahit marami sana siyang gustong sabihin.
Itinikom na lamang niya ang bibig at tahimik na pinagmasdan ng asawa na paliko-liko itong naglalakad papunta sa kusina para maghanap ng makakain. Nang walang mahanap na kahit anong makain si Mario, ay galit noong hinampas ng kahoy sa mesa. Ano to? Walang pagkain? Pagod ako galing sa trabaho. Tapos pag-uwi ko, hindi mo man lang ako matirhan ng makakain? Anong klaseng asawa ka, Leonor? Wala rin kasi tayong bigas, Mario, kaya... Hindi pa natapos si Leonor nang sasabihin. Mabilis na siyang sinugod ng asawa. Itinaas ni Mario ang kanang kamay nito at sunod-sunod na pinagsasasampal si Leonor na nakaupo sa sahig. Wala kang kwenta! Ang tamad-tamad mo! Para mo rin! Ano? Pagbubuka ka lang ba ng hita ang silbi mo dito sa bahay? Ha? Anong klaseng babae ka? Hindi ka man lang marunong magluto ng pagkain sa asawa mo? Ha? 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 Tama na! Tama na! Maawa ka, Mario! Tama na! Umihikbing nagmamakaawa si Leonor sa kanyang asawa. Kahit pa na nasanay na siya sa pananakit nito, ay hindi ibig sabihin na wala na siyang nararamdamang sakit. Sa bawat pagdapo ng mabibigat na kamay ni Mario sa balat ng kanyang asawa, ay siya ring paglaki ng sugat ni Leonor sa kanyang dibdib. Ang dapat sa'yo, dinidisiplina! Ilang beses ko na bang sinabi na pag-uwi ko, dapat may pagkain ng nakahain? Ha? Aray, Mario! Tama na! Ang sakit na ng katawan ko! Maawa ka! Awa? Naawa ka ba sa akin na gabi-gabing nagtatrabaho sa pabrika? Hindi mo man lang ako kayang pagsilbihan dito sa bahay. Simpleng pagkain lang, hindi mo pa may handa. Saglit na iniwan ni Mario si Leonor para kunin ang nakasabit na buntot pagi sa dingding ng kanilang kusina. Ito ang dapat sa'yo! Ah! Aray, Mario! Tama na! Aray ko! Biglang bumukas ang pinto ng bahay ng mag-asawa. Tuloy pa rin sa paglatigo si Mario kahit na mamaos na sa iyak si Leonor. Mario, abay anong ingay yan? Ang aga-aga nag-aaway na naman kayo. Nakakahiya sa kapitbahay. Ano bang akala nyo kayo lang nakatira rito? Paano ba naman hindi ako magagalit? Itong si Tanga, hindi man lang naghanda ng pagkain. Pagod na nga ako at gutom. Wala man lang siyang iniwan kahit isang makakain sa mesa. Ay nako, bakit kasi sa dinami-dami ng babae, yan pa talagang ibinahay mo? Ayan tuloy, hindi ka kasi nakikinig sa mga payo ko. Di kailangan mo pang pagtiisan yan. Kung pwede lang agad magpalit ng asawa. Napakuyom ng mga kamao si Leonor dahil sa narinig mula sa mag-ina. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon lang siya tratuhin ng asawa at biyanan, gayong walang tigil niyang pinagsisilbihan ng mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Oy siya Mario, doon ka na kumain sa bahay. May pritong isda akong itinabi roon. Bagong bili rin yung puting-puting sinaing ko, kaya sigurado akong gaganahan kang kumain. Talaga, Nay? Nako, buti pa po kayo. Hindi kagaya ng isa dyan. Mabilis pa sa 4:00 na umalis si Mario para pumunta sa kabilang bahay at kumain. Naiwan naman sa bahay nila si Leonor kasama ang biyanan nito. Ay naku Leonor, hindi ka nagtatanda, kaya hayan ang napapala mo. Bahala ka nga sa buhay mo. Abay tumayo ka na riyan. Wala na si Mario para magpaawa ka pa dyan sa sahig. O ano? Hindi ka na marunong tumayo. Kung wala ka namang ginagawa, abay labhan mo yung mga kumot at kurtina. Nasa palanggana ng mga yon. Nabasa na rin kasi yun, kaya siguraduhin mo na malalabhan na yun ngayon. Para naman matuyo pa sa sikat ng araw. Nay, baka pwede po
Kayo na po muna ang maglaba. Maghahanap pa po kasi ako ng pera, pambili ng gatas sa mga bata. Kaya kay Aling Nora na muna po ako maglalaba. Aba, uunahin mo pa talaga ang ibang tao kaysa sa akin na nanay ng asawa mo. Basta, kailangan mong labhan ng mga yon. Kung hindi ako mismong magsasabi kay Mario na disiplinahin ka niya. Uy, nako, diyan ka na nga! Dali-daling umalis si Nanay Elsa pauwi sa kanila. Ito ang diskarte niya sa tuwing may gusto siyang ipagawa kay Leonor. Palagi niyang tinatakot si Leonor na isusumbong niya ito kay Mario. Sa takot naman ni Leonor na mabugbog ay wala itong nagagawa kung hindi ang sundin ang utos ng kanyang biyanan. Umaasa si Leonor na magiging maayos din ang lahat. Ngunit simula noong araw na yon ay palala ng palala si Mario. Mas naging mapanakit ito. Sinasaktan niya si Leonor kahit walang dahilan. Mainis lang sa saglit ay agad niya nang pinagbubuhatan ng kamay ang asawa. Isang hapon, pauwi na galing sa bukid si Leonor. Karga niyang kambal na sanggol habang nasa likod naman niyang panganay at ang mag-iisang taong gulang pa lamang. Oh, Leonor, bakit ganyan ang itsura mo? Galing ka na naman sa bukid. Ay nako, ang bata mo pa pero mukhang mas matanda ka pa sa akin dahil sa katatrabaho mo. Napadako ang tingin ni Leonor sa may katandaang babae, si Aling Nora. Mag-isang nakatira si Aling Nora sa malaking bahay, malapit lang din kina Leonor. Matandang dalaga ito at madalas nakaupo sa labas ng tarangkahan ng bahay para obserbahan ang mga taong dumadaan. Matalim man ang dila ni Aling Nora, ay ito lang ang nag-iisang takbuhan ni Leonor sa tuwing walang-wala siya. Ikaw pala, Aling Nora. Magandang hapon po. May sinasabi po ba kayo? Pakiulit na lang po. Hindi ko po kasi kayo masyadong narinig eh. Ay nako, siguro nalipasan ka na naman ng gutom, kaya pati pandinig mo apektado na. Ano naman bang ginawa sa'yo ni Elsa? Hindi ka man lang ba pinapakain ng asawa at ng biyanan mo? Oh, eto, itago mong mabuti. Lagyan mo ng sabaw para makatulong sa pagpapadede mo dyan sa bata. Salamat po, Aling Nora. Maraming salamat. Napailing si Aling Nora sa reaksyon ni Leonor. Ilang hiwa naman ng karne at buto-butong nasa supot na ibinigay nito. Kaya hindi maintindihan ni Aling Nora kung bakit ganito na lang kasaya si Leonor. Ilang araw ka nang walang kain. Ay naku Leonor, kung ako sa'yo, iwanan mo na yung asawa mo. Eh halos ikaw nang bumubuhay sa sarili mo eh. Oh, eto, 100. Ibili mo ng gatas yung mga bata. Tsaka kapag wala ka nang ginagawa, baka gusto mo maglabada sa akin. Dodoblehin ko ang ibabayad ko sa'yo. Medyo marami na rin kasing nakatambak na labahin sa bahay ko. Maraming salamat talaga, Aling Nora. Bukas na bukas din. Pupuntahan ko kayo rito para maglabada. At saka kapag kailangan mo ng extra, sabihin mo lang sa akin. May alam akong racket na baka magustuhan mo. Mas mabuti na yun kaysa magtrabaho ka ng magtrabaho sa bukid tapos wala kayong makain. Napaluhan na lamang si Leonor sa tuwa. Paulit-ulit niyang pinasalamatan si Aling Nora. Pagkatapos nilang mag-usap, ay tumuloy na sa bahay nila si Leonor. Nadatnan niya si Mario na masama ang tingin sa kanya. Nandito ka na pala. Wala ka bang pasok sa pabrika? Nagbawas sila ng tao. Isa ako sa mga naalis. Kasalanan mo to eh. Ikaw ang malas sa buhay ko, Leonor. Malas ka! Malas! Lumayas ka rito sa pamamahay ko! Layas! Nakakailang hakbang pa lamang si Leonor papasok ng bahay nila nang ihagis sa kanya ni Mario ang mga plato at kung ano-ano pang madampot nito. Walang nagawa si Leonor kung hindi ang lumabas ng bahay, dala ang kanyang mga anak. Nagsimulang magsilabasan ng mga kapitbahay nila nang marinig ang malalakas na sigaw ni Mario.
Leonor! Ay, ano na naman ang ginawa mo sa anak ko? Bakit gano'n na lang siya magalit? Nay, hindi ko po alam. Naluluhang umiiling si Leonor. Pagod siya at wala pang kain ang buong araw niyang pagtatrabaho. Tanging nabubuhay lang siya sa pag-inom ng tubig. Ngunit nagagawa pa rin siyang abusuhin ng asawa. Nanginginig ang kamay ni Leonor na kumapit sa braso ng kanyang biyanan para suportahan ang sarili nito. Nahihilo na rin siya kaya't nag-iiyakan na rin ang mga bata. Ay, ano ba naman yan? Huwag mo nga akong hawakan! Abay, ang dumi-dumi ng kamay mo! Kung makahawak ka sa akin, abay hindi ka na nahiya! Nay, nahihilo po ako. Wag ako, Leonor! Umayos ka nga! Eh, hindi mo ba naririnig? Kanina pa umiiyak yung anak mo! Tatalikuran na sana ni Nanay Elsa si Leonor nang mahagip ng tingin niya ang supot na bitbit nito. Uy, teka! Ano ba yan? Patingin nga! Walang masabi si Leonor nang hablutin ang biyanan niyang supot na ibinigay sa kanya ni Aling Nora. Gusto niya mang itago ito sa biyanan ay natatakot siya na baka pati ito ay saktan din siya. Aba! Ay, may pera ka naman palang pambili ng karne. Nako, ako na lang ang magluluto nito. Alagaan mo na lang ang mga bata. Pero Nay, sa amin po yan ang mga bata. Aray! Hindi pa natapos ni Leonor ang sasabihin nang matamaan siya ng kaldero sa ulo. Sinundan niya ng tingin ang pinanggalingan nito at nakita niyang nakatayo si Mario sa may pintuan ng bahay nila. Bakit nandito pa yung walang hiyang babae na yan? Lumayas ka dito, Leonor! Lumayas ka! Nanlaki ang mga mata ni Leonor nang makita niyang yumuko si Mario para pulutin ang nakahilerang bato sa labas ng bahay nila. Nang akmang ihahagis ito sa kanya ni Mario, ay pinilit ni Leonor na tumayo para makaalis sa lugar na yun. Humahagulgol si Leonor habang naglalakad palayo at palingon-lingon pa sa likuran niya sa pag-aalala na baka sinundan sila ni Mario. Oh, Leonor, ay saan ka naman pupunta sa ganitong oras? Ay bakit ka naman nakikisabay sa ngawa ng mga bata? Napatigil si Leonor sa paglalakad nang marinig niya ang tanong ni Aling Nora na nagdidilig ng mga halaman niya sa tabi ng bakod. Ay, nag-away na naman kayo ni Mario. Pinalayas ka na naman ba niya? Oh, halika sa loob. Bilisan mo na at patahanin mo yung mga supling mo. Hindi ka pa siguro nakakakain, ano? Ay, mabuti na lang pala, marami akong nilutong nilaga. Sandali lang at ikukuha kita. Maupo ka na muna at subukan mong patahimikin yung mga anak mo. Tumango lang si Leonor at marahang tinapik-tapik ang sanggol niya. Maya-maya ay unti-unti na ring tumahan na rin ang mga bata. Bumalik na rin galing sa kusina si Aling Nora para tawagin si Leonor. Nakahanda ng pagkain sa mesa. Ako na munang titingin sa mga bata. Kumain ka na muna nang manumbalik yung lakas mo. Maraming salamat sa inyo, Aling Nora. Uhulog ka ng langit sa amin. Sa una lang talaga mahirap, Leonor. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita kung paano mamuhay ng matiwasay kagaya ko. At sinabi ko sa iyo, hindi libre ang lahat ng ito. Kailangan mong bayaran mga ginagawa kong tulong sa iyo gamit ang iyong katawan. Po? Ang ibig kong sabihin, kailangan mong magtrabaho sa akin bilang kabayaran sa tulong na ibinibigay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, naiintindihan ko po. Ilang linggo nang nakalilipas, simula nang palayasin ni Mario si Leonor. Naging usap-usapan sa kanilang nayon ang tungkol sa nangyari sa mag-asawa at kung paano kinupkup ni Aling Nora ang mag-iina. Aling Nora, ano po ba ang gusto mong lutuin ko para mamaya sa hapunan? Ikaw na ang bahala, Leonor. Ay, ano bang gusto mong kainin? Kung pwede magluto ka ng may sabaw para naman makatulong sa pagpapadede mo sa mga bata.
Masayang tumango si Leonor sa matanda. Simula nang tumira siya sa bahay ni Aling Nora, unti-unting nagbago ang itsura niya. Hindi na siya masyadong namamayat gaya ng dati. Nagagawa niya na ring alagaan ang sarili. Higit sa lahat ay hindi na siya nagkakandakuba sa mga gawain. Tanging paglalaba, paglilinis at pagluluto lang ang ginagawa niya sa bahay na yon at sinasahuran pa siya ni Aling Nora. Dahil dito, may sapat na oras pa si Leonor para alagaan ng maayos at makipaglaro sa mga anak niya. Ang yaman pala ni Aling Nora. Parang simpleng tao lang siya kung titingnan. Pero hindi nawawala ng laman ng ref niya. Siya lang din yata ang kilala ko na may ganito kalaking ref. Hindi mapigilan ni Leonor ang mapahanga sa matandang babae na kumupkup sa kanila ng mga anak niya. Ang sabi ni Aling Nora sa kanya, tuturuan daw siya nito kung paano dumiskarte sa buhay. Ngunit mag-iisang buwan nang nakatira si Leonor sa bahay nito, ay wala pa ring itinuturo sa kanyang matanda. Naisip na lang ni Leonor na baka dahil nalilibang si Aling Nora sa mga bata, kaya palagi itong nakikipaglaro sa mga ito. Sa mga panahon na kasama ni Leonor ang matanda sa iisang bubong, ay marami siyang napansin tungkol dito. Madalas na umaalis ng hating gabi si Aling Nora at bumabalik naman kinaumagahan bago sumikat ang araw. May dalang grocery at sariwang karni si Aling Nora sa tuwing uuwi ito. Kaya naisip ni Leonor na galing lang ito sa palengke. Lingid sa kaalaman ni Leonor, hindi ordinaryong karne ng baboy o baka pala ang pinapakain sa kanya ng matanda. Leonor, bukas pala ako nang magluluto. Hindi mo na kailangang gumising ng maaga para maghanda ng agahan natin. Ako nang bahala doon. Tumango naman si Leonor sa sinabi sa kanya ni Aling Nora. Kasalukuyan silang naghahapunan at nataon na tulog na ang mga bata, kaya hindi na masyadong nahirapan pa si Leonor sa pagkain. Masusunod po. At isa pa pala, ayokong nakikita kitang paghalagala sa loob ng bahay sa gabi. Kung nahihirapan kang makatulog, huwag kang lalabas ng iyong silid. Napatigil sa pagnguya si Leonor. Hindi niya alam na napansin din pala ni Aling Nora ang madalas niyang paglilibot sa bahay tuwing gabi. Hindi kasi siya agad makatulog at may kung anong kakaiba siyang nararamdaman sa gabi. Kaya naglalakad-lakad siya hanggang sa dalawin siya ng antok. Nababalisa ka ba? Sabihin mo sa akin kung masama ang pakiramdam mo. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. O siya, ikaw na magligpit dito at ako'y magpapahinga na. Opo, maraming salamat po ulit sa pagkain. Ano ka ba? Ikaw ang nagluto niyan. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin tuwing kainan. Tandaan mo, hindi libre ito. Kasama sa benepisyo mo sa pagtatrabaho rito sa bahay, ang pagkain ng masasarap na pagkain. Sige po, tatandaan ko po yan. Pagkatapos nilang mag-usap, ay nauna nang nagpahinga si Aling Nora. Naiwan naman sa kusina si Leonor para ligpitin ang pinagkainan nila. Pagkatapos niyang maghugas ng mga plato, ay pumasok na rin sa kanyang silid si Leonor. Naabutan niyang natutulog na rin ang panganay niyang si Cecil, kasama ang kambal. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Leonor habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak. Pinapangako ko sa inyo, mag-iipon ako para sa kinabukasan niyo. Lahat gagawin ko para maging maayos ang buhay natin, kahit pa pinabayaan na tayo ng ama niyo. Isa-isang marahang hinalikan ni Leonor sa pisngi ang mga bata at nahiga na rin sa tabi nila para matulog. Kagaya noong mga nakaraang gabi, hindi mapakali si Leonor. Paiba-iba siya ng posisyon sa paghiga, pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Ilang oras na siyang nakahiga, pero gising na gising pa rin ang kanyang diwa. Hindi nagtagal ay napilitang bumangon si Leonor.
Pawis na pawis siya kaya tahimik siyang naghanap ng pwedeng niyang pamaypay. Lalabas na sana ng silid niya si Leonor nang maalala niyang sinabi ni Aling Nora. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya sabay talikod sa pinto. Hinigit ni Leonor ang silya sa gilid at ipunesto ito sa tabi ng bintana. Hindi naman sinabi sa kanya na matanda na bawal din siyang tumanaw mula sa bintana tuwing gabi. Ay, mukhang uulan yata. Napakainit naman. Walang tigil sa pagpaypay si Leonor dahil malapit na din ang bintana sa kama kung saan natutulog ang mga bata ay pinapaypayan niya na rin ang mga ito. Ilang oras pang nakalipas ay may napansin si Leonor sa labas. Inilapit pa ni Leonor ang muka sa bintana para maaninag niya ng maayos ang muka ng taong pumasok sa tarangkahan. Si Aling Nora ba yun? Bakit siya may hila-hilang sako? Ano kayang laman ng sako na yun? Biglang nakaramdam ng kaba si Leonor. Pero inisip niya na lamang niya na baka si Aling Nora lang naman yun na galing na naman sa palengke. Pasado 4:00 ng umaga, nang sa wakas ay nakaramdam ng pagod ang mga mata ni Leonor. Bumalik na siya sa higaan at nakatulog na sa tabi ng kanyang mga bata. Tulog na tulog si Leonor nang binuksan ni Aling Nora ang pinto ng kanyang silid. Dahan-dahan na naglalakad ang matanda sa loob ng silid at pinasadahan ng tingin ang mga natutulog na bata sa tabi ni Leonor. Nanlilisik ang mga mata ni Aling Nora habang titig na titig sa mga sanggol. Hindi na ako makapaghintay. Kailan ko kaya kayo matitikman? Matagal-tagal na rin simula nung huli akong nakatikim ng sariwang karne. Lalong-lalo na't malambot at mabangong karne ng sanggol. Konting tiis na lang. Matitikman ko rin kayo. Naglalaway na yumuko si Aling Nora para amuyin ang mga bata. Napangisi ito bago tumayo ng tuwid matapos amuy-amuyin ng mga bata. Pagkatapos pagsawaan ni Aling Nora ang amoy ng mga sanggol, ay maingat itong lumabas ng silid. Maya-maya ay nagising si Leonor dahil sa ingay na ginawa ni Aling Nora. Bumangon siya at tiningnan kung sinong lumabas sa kanyang silid. Pagkasilip niya sa labas ng pintuan, ay nakita niya si Aling Nora na dumiretso sa kusina. Tahimik niya itong sinundan. Palihim niyang pinagmasdan ang ginagawa ng matanda dahil palagay niya ay kakaibang ikinikilos nito. Maya-maya ay nakita niyang may kinuha ang matanda sa isang sako. Napatakip siya ng bibig nang makita ang laman nito. Halos mahulog sa pagkaluwa ang mga mata niya nang makitang katawan ng taong laman ng sakong yun. Narinig pa niya ang pasipol-sipol na ginawa ni Aling Nora habang kinakatay ang karne ng batang na biktima. Hindi mapalis ang malademonyo nitong ngiti matapos niyang hiwa-hiwalayin ang parte ng katawan na yun. Siguradong mabubusog na naman si Leonor nito. Kailangan niyang kumain ng marami para mapalaki niya ng maayos ang mga biik niya. Ang mga bata pala. Panahon na rin siguro para maging isang katulad ko si Leonor. Ipapatikim ko sa kanyang maginhawang buhay ng mga aswang. Napuno ng nakabibinging mga halakhak ni Aling Nora ang buong bahay, habang nagbabaga naman ang mapupula nitong mga mata. Ginapangan ng takot si Leonor sa mga nasaksihan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig at nakita. Hindi niya inaasahan na isang madungong eksena pala ang maaabutan niya sa kusina. Kitang-kita niya kung paano walang pag-aalinlangang hiniwa ni Aling Nora ang katawan ng batang nakapatong sa malaking sangkalan at isa-isang iniayos sa loob ng malaki nitong ref. Hindi. Karne ng tao ang niluluto at kinakain ko.
Ayokong maging katulad niya. Nagmamadaling bumalik si Leonor sa kanyang silid. Sinigurado niyang nakalakang pinto bago niya niyakap ang mga bata. Hindi kami pwedeng magtagal dito. Kailangan namin makalis dito kagad. Nanginginig si Leonor na nakaupo sa kama. Yakap-yakap niyang sarili habang naluluhang nakatingin sa kanyang mga anak. Patuloy lang sa paghikbi si Leonor nang biglang may kumatok sa pinto. Mabilis na pinahira ni Leonor ang mga luha bago siya tumayo para lumapit sa pinto. Napapikit ng mariin si Leonor nang marinig ang boses ng matanda. Hindi pa rin siya makapaniwala na isa pala itong halimaw. At mas lalong hindi siya makapaniwala na pinakain siya nito ng karni ng tao nang hindi niya namamalayan. Leonor, gising ka pa ba? Leonor, alam kong gising ka na. Lumabas ka na muna. Tulungan mo ko rito. Huminga ng malalim si Leonor bago niya binuksan ang pinto. Nagulat siya nang makitang nakangiti si Aling Nora at may hawak pa itong isang baso ng kung anong inumin. Aling Nora, ano pong may tutulong ko sa inyo? Makatutulong ito sa iyo, Leonor. Nahirapan akong kunin ito. Kaya siguraduhin mong ubusin mo ang bawat patak nito. Huwag mong sasayangin. Inumin mo lahat, ha? Ano po ba ito, Aling Nora? Huwag ka ng maraming tanong. Inumin mo na lang at tsak na malalaman mo kung ano ito. Basta pagkatapos mong inumin yan, magbabago ang pananaw mo sa mundong ito, Leonora. Hindi ka na mahihirapang maghanap buhay at hindi ka na rin kayang takutin ng mapang-abuso mong asawa na si Mario. Gusto mo ba na habang buhay ka na lang natatakot sa asawa at biyanan mo? Sa tingin mo ba, makakaya mong mabuhay kapag may mga taong kagaya nilang nakapaligid sa iyo? Hindi ka magsisisi kapag ininom mo ito, Leonor. Mabibigyan ka nito ng kapangyarihan na kaya kang ipagtanggol laban sa mga taong nananakit sa iyo. Napaatras si Leonor sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa matanda pagkatapos ng kanyang natuklasan tungkol dito. Pagkaraan ng ilang segundo ay nagawang umiling ni Leonor. Umatras siya habang umiiling kay Aling Nora. Ayoko pong inumin yan. Inumin mo ito, Leonor. Kung hindi, magsisisi ka. Inumin mo! Napalunok ng laway si Leonor nang bigla siyang mapako sa kinatatayuan. Nagsimula na siyang kilabutan nang makitang unti-unting pagbabago ng kulay ng mata ng matanda. Pilit niya mang galawin ang katawan ay ayaw nitong sumunod sa kanya. Tila may kakaibang puwersa na namamalagi sa katawan niya at kumukontrol sa kanyang kilos. Mas lalo pang natakot si Leonor nang dahan-dahan niyang itinaas ang kamay para abutin ang baso mula kay Aling Nora. Nagsisisigaw na si Leonor sa kanyang isipan, ngunit wala siyang magawa nang kusang gumalaw ang kanyang katawan. Labag man ito sa kanyang kalooban. Napaluhan na lamang si Leonor matapos niyang inumin ang laman ng baso. Hindi makapaniwala si Leonor sa ginawa niya. Labis ang kanyang pagsisisi hanggang sa nakaramdam siya ng sobrang pagkauhaw. Wala sa sariling ibinuka ni Leonor ang kanyang bibig bago siya humarap kay Aling Nora. Dugo! Maligamgam at malapot na dugo! Ilang saglit pa ay nagsimula nang tumulo ang masaganang laway ni Leonor habang namumula ang kanyang mga mata. Baka sa kanyang mukhang matinding pagnanais na uminom ng sariwang dugo ng tao. Sa wakas, ilang hakbang na lang, magiging ganap na aswang ka na rin katulad ko, Leonora. Hindi mo na kailangang matakot sa mga taong nananakit sa iyo. Umalingaw-ngaw ang
makapanindig balahibong tawa ni Aling Nora. Hindi maitago ng matanda ang pagmamalaking nararamdaman habang nakatingin sa kanyang obra maestra, ang bagong aswang, si Leonor. Nauuhaw ako. Gusto ko ng dugo. Napangisi si Aling Nora sa tinura ni Leonor. Alam niyang mangyayari ito, kaya naghanda na siya bago pa man painumin si Leonor ng mahiwagang likido na mula pa sa mga ninuno niyang aswang. Halika Leonor, may inihanda akong espesyal na pagkain para sa iyo sa kusina. Tumango si Leonor at walang imik na sinundan si Aling Nora papunta sa kusina. Hindi nakabukas ang ilaw, ngunit kitang-kita ni Leonor kung saan siya dadaan. Naging mas malinaw ang paningin niya sa dilim. Malayo pa lang si Leonor sa kusina, ay agad niyang napansin ang mahalimuyak na amoy. Mas lalo siyang nakaramdam ng matinding uhaw kasabay ng pagkalam ng kanyang sikmura. Maupo ka Leonor, ipaghahanda kita ng pagkain. Nagmamadaling kinuha ni Aling Nora ang isang baso ng sariwang dugo ng tao mula sa bagong katay niyang biktima. Inilapag niya ito sa mesa kasama ang plato na may lamang puso ng tao. Para sa akin ang lahat ng to. Para sa iyo lahat yan, Leonor. Sabihan mo lang ako kung gusto mo pa. Marami akong itinabi sa loob ng ref. Nakangising tumango si Aling Nora. Mas lalo pa niyang nagustuhan si Leonor ngayon na namumula ng mga mata nito habang naglalaway sa sobrang pananabik sa dugo at laman ng tao. Napalunok ng laway si Leonor habang titig na titig sa pagkain na inihanda sa kanya ni Aling Nora. Maya-maya ay nagsimula na siyang tikman ng mga ito. Una niyang kinuha ang baso na may lamang dugo. Ang sarap! Sobrang tamis! Sariwang dugo kasi yan. May natitira pa namang lamang loob, pero hindi kasing sarap ng puso ng tao. Kaya Leonor, namnamin mo ang lasa niyan hanggang meron pa. Tumango lang si Leonor. Sunod na tinikman na yung puso ng tao na nasa kanyang plato. Bahagya pa itong tumitibok na mas lalong nagpagana kay Leonor. Napapapikit si Leonor sabay ungol sa sarap at matapos niyang matikman ang puso ng tao. Sa unang pagkakataon, nanginig ang katawan ni Leonor sa bawat hindi niya alintana na dugo ng kanyang mga kamay habang kumakain. Ang sarap! Ang sarap-sarap! Gusto mo pa ba? Wala ng puso ng tao dahil nag-iisa lang yan. Pero itinabi ko na rin para sa iyo ang sariwang atay ng tao. Mas masarap to kaysa sa puso. Ito ang huling kailangan mo, Leonor. Sa oras na kinain mo ito, magiging ganap ka ng aswang. Magiging kauri na rin kita habang buhay. Makakasama ka para tulungan akong maghanap ng mga bibiktimahin. Hindi na narinig ni Leonor ang iba pang sinabi ng matanda. Nakafocus na kasi ang tingin niya sa atay na hawak ni Aling Nora. Akin na yan, Aling Nora. Ibigay mo sa akin yan! Lumapad ang ngisi ni Aling Nora sa naging asal ni Leonor. Natutuwa siya dahil mukhang wala nang pakialam si Leonor sa mga nangyayari at tuluyan na ngang namayani ang pagiging aswang nito. Siyempre naman, para sa iyo talaga ito, Leonor. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Leonor at mabilis niyang nilantakan ang sariwang atay ng tao. Napapangisi siya habang habol hininga niyang nilalasap ang kakaiba nitong lasa. Gusto ko pa! Gusto ko pang kumain ng lamang loob! Alam kong nagugutom ka pa, Leonor. Pero bilang baguhan, hindi mo pwedeng gawin ang kahit anong gusto mo. May sistema na dapat sundin.
Kalimutan mo ang lahat ng nangyari ngayon. Bumalik ka sa silid mo at matulog. Ilang araw pa bago ang kabilugan ng buwan, kaya kailangan mo munang maghintay. Wala sa sariling tumango si Leonor at sinunod ang mga sinasabi ni Aling Lora na hindi man lang nagreklamo o nagtanong kung anong ibig sabihin ng matanda. Nang makalis si Leonor, pabalik sa silid nito ay naiwan naman si Aling Nora na may ngiting tagumpay. Sa nalalapit na kabilugan ng buwan, magkakaroon ng selebrasyon. Ang malulusog na supling ni Leonor ang magiging handa. Hindi na ako makapaghintay. Mag-aalas 8 ng umaga, nagising si Leonor sa matinding sakit ng tiyan. Bumangon siya ng nakangiwi at sapo-sapo ang kanyang tiyan. Napatingin siya sa mga bata na mukhang kanina pa nagising. Nagpasalamat na lang si Leonor at hindi umiyak ang mga ito. Simula nang tumira sila sa bahay ni Aling Nora, hindi na rin masyadong umiiyak ang mga bata. Bukod kasi sa napapadede niya mga ito, ay may katuwang din siya sa pagbabantay sa kanila. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Bakit kaya biglang sumakit ang tiyan ko? Aray! Namimilipit sa sakit ng tiyan si Leonor nang bumaba sa kama. Hindi niya mawari ang dahilan kung bakit sumasakit bigla ang kanyang tiyan. Paika-ikang naglakad si Leonor papunta sa pintuan nang bigla itong bumukas. Bumungad sa kanya si Aling Nora na nasa labas ng pinto. "Oh, Leonor, gising ka na pala. Gigisingin sana kita. Nakapagluto na ako ng agahan natin. Ang mga bata ba gising na sila? Ayos ka lang ba? Bakit namumutla ka?" Ang sakit po ng tiyan ko, Aling Nora. Hindi ko po alam kung bakit. Biglaan na lang ho eh. Ganun ba? Halika rito, may gamot ako sa sakit ng tiyan. Tumalikod si Aling Nora para magtungo sa kanyang silid. Sumunod naman sa kanya si Leonor na hindi pa rin makalakad ng tuwid dahil sa sakit na nararamdaman. Iniabot ng matanda kay Leonor ang isang bote. Walang nakasulat na kahit ano sa bote. Napansin din ni Leonor na tila mga ugat ng halaman ang loob ng bote. "Ito ang ginagamit ko sa tuwing masakit ang tiyan at mga kasukasuan ko. Maglagay ka na lang ng konti sa palad mo. Tapos ipahid mo sa sumasakit mong tiyan. Ano pang hinihintay mo? Pahiran mo ng tiyan mo para makapag-agahan na tayo. Pasado alas 8 na. Kailangan mo pa akong tulungang magwalis sa labas ng bahay hanggat hindi pa gaanong kataasan ng sikat ng araw." Hala, ang galing naman. Epektibo itong gamot mo, Aling Nora. Namangha si Leonor ng unti-unting na walang nararamdaman niyang sakit. Nagkibit balikat lang ang matanda. Alam niya kung paano gamutin ang sakit ng tiyan ni Leonor dahil minsan niya na ring naranasan ito noong bago pa lamang siyang naging aswang. Ang ibinigay niyang lunas kay Leonor ay ipinamana pa sa kanya ng mga naunang aswang sa kanilang pamilya. Mabuti naman kung ganon. O siya, halika na at kumain na tayo. Sandali lang po, Aling Nora. Titingnan ko lang ulit ang mga bata. Hayaan mo muna sila. Kailangan mo munang kumain. Paano mo maaalagaan ang mga bata kung gutom ka? Tsaka baka sumakit ulit ang tiyan mo. Pero... Kumain na tayo. Kung gusto mong makita ulit ang mga bata, bilisan mo na at kumain ka muna. Tumango na lamang si Leonor at sinunod ang gusto ni Aling Nora. Nagtataka man ay pinagbigyan na lamang ni Leonor ang matanda. Pagkaupo niya sa mesa ay isa-isang binuksan ni Aling Nora ang mga nakatakip na pagkain. Napalunok siya ng laway nang maamoy niyang masarap na niluto ng matanda. Dinamihan ko na ang mga niluto dahil marami-rami ang nakuha kong karni kaninang umaga. Kumain ka lang hanggang gusto mo. 2 lang naman tayo dito. Naku,
Maraming salamat talaga, Aling Nora. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Leonor at agad na pinuno ang kanyang plato para kumain. Napapapikit pa siya sa sarap sa tuwing tumusubo siya ng pagkain. Natutuwa namang nakatingin si Aling Nora kay Leonor habang magana itong kumakain ng mga inihanda niya. Oo nga pala, maaga ka bang nakatulog kagabi? Opo yata. Nakatulog naman ako agad kagabi. Pinagmasdan ng mabuti ni Aling Nora ang reaksyon ni Leonor sa tanong niya. Gustong makasiguro ng matanda na walang naaalala si Leonor sa mga nangyari noong madaling araw. Tumango-tango si Aling Nora. Napangisi siya nang masigurong nakalimutan talaga ni Leonor ang tungkol sa pagiging aswang nito. Mabuti naman. Ano palang plano mo ngayon? Babalik ka pa ba sa asawa mo? Napatigil si Leonor sa pagnguya. Hindi niya akalain na tatanungin siya ng ganoon ni Aling Nora. Ang totoo niyan, matagal na ring pinag-isipan ni Leonor ang gagawin. Alam kasi niya na hindi permanente ang pagtira niya sa bahay ni Aling Nora. Sa ngayon po, hindi ko pa po alam. Huwag ka nang bumalik. Wala na naman sigurong maganda pang mangyayari kung babalik ka pa sa lalaking yun. Hindi nakaimik si Leonor. Alam niyang tama ang sinabi ng matanda. Pero naisip din niya na may karapatan pa rin si Mario na makita ang mga bata. Ngunit kagaya nga ng sinabi ni Aling Nora, hindi nakakasiguro si Leonor kung makabubuti ba sa kanilang mag-iina na bumalik pa sa piling ni Mario. Pumunta kanina si Mario dito. Hinahanap kayo. Gusto niya daw na bumalik na kayo sa inyo. Pero dahil tulog ka pa, hindi ko siya pinagbuksan ng tarangkahan. Nagsisisigaw ang loko sa labas. Gusto pa yatang magsimula ng iskandalo. Oho? Pumunta si Mario dito? Ay, hindi ko na sana sasabihin sa'yo. Pero dahil asawa mo naman siya, alam mo naman siguro na hindi mo siya basta-basta na lang matatakasan, lalo pat kasal kayo. Maliban na lang siguro kung wala na siya rito sa mundo. Kapag nangyari yon, tsaka mo lang masasabi na tuluyan ka nang lumaya sa kanya. Napakuyom ang kamaon ni Leonor. Hindi niya akalaing pupuntahan sila ni Mario sa bahay ni Aling Nora para pauwiin. Una sa lahat, hindi siya makikitira sa iba kung hindi siya pinalayas nito. Ngunit matapos maranasan ni Leonor ang mas magaan na buhay, kung saan nakakakain na siya ng 3 beses sa isang araw, ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya na bumalik pa sa dating buhay. Aling Nora, hindi na ako babalik pa kay Mario. Ayoko na magdusa ulit, kagaya noong dati. Ganun ba? Magaling. Mabuti naman at hindi na kita kailangang kumbinsihin na layuan mo ang lalaking yun. Manatili ka lang dito kasama ko, Leonor. Sagot na kita. Napaluhan na naman at tumango si Leonor sa sinabi ng matanda. Hindi niya man lang lubusang naintindihan ang huling sinabi ni Aling Nora. Pagkatapos nilang mag-agahan ay si Aling Nora ang nagpresenta na magligpit ng kanilang pinagkainan. Sinabi na lamang nito kay Leonor na balikan ang mga bata sa silid para asikasuhin ang mga ito. Shh! Tahan na, Cecil. Pagkatapos ng mga kapatid mo, ikaw naman. Hawak ng kambal ang magkabilang braso at sabay na pinapainom ng gatas sa mga ito. Marahan na tinapik naman ni Leonor si Cecil para tumahan nito habang naghihintay na matapos ang kambal. Leonor! Lumabas ka dyan! Leonor! Napatigil sa ginagawa si Leonor nang marinig niya ang boses ng asawa. Kunot noo siyang tumayo mula sa kama at lumapit sa bintana. Nakita niya sa labas ng tarangkahan si Mario na patuloy na sumisigaw habang tinatawag siya nito. Leonor!
Alam kong nariyan ka sa loob! Lumabas ka rito! Napatigil sa ginagawa si Leonor nang marinig ang boses ng asawa. Napahinga ng malalim si Leonor sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na bumalik ulit si Mario para hanapin siya. Kung hindi lang niya inaasikasong mga sanggol, ay kanina niya pa sana nilabas si Mario para siya na mismong magpaalis rito. Maya-maya ay narinig niya si Aling Nora at ang asawa niya na nagsasagutan sa labas ng bahay. Hindi man lang ba siya nahiya na pumunta rito pagkatapos kaming palayasin? Pwede ba, Mario? Huwag ka dito mag-iskandalo sa harap ng bahay ko. Ano namang pakialam mo matanda ka? Hindi ka naman namin kaano-ano, kaya bakit ka nakikialam? Nasa harap ka ng bahay ko, kaya may pakialam ako. Kung gusto mong makaharap ang asawa mo, huwag kang sigaw ng sigaw rito. Baka mas lalong hindi ka niya kausapin. Yunor! Yunor! Ano bang kailangan mo, Mario? Yunor, mabuti naman at lumabas ka na. Sa tingin mo ba, habang buhay kang pwede magtago rito, ha? Umuwi ka na sa atin. Ngayon din! Napakagatlabi si Leonor sa inis at sama ng loob, ni hindi man lang humingi ng tawad si Mario bago siya nito utusang bumalik sa kanila. Kilala niya ang asawa at alam niyang hindi pa rin ito nagbabago. Sa oras na bumalik siya sa kanila ay siguradong gagawin naman siya nitong utusan. Ayoko nang bumalik, Mario. Hayaan mo na kami ng mga bata rito. Anong pinagmamalaki mo, ha? Itong matanda ba nito? Porke ba pinatuloy niya kayo dito sa malaki niyang bahay? Akala mo ba, habang buhay niya kayong patitirayan ng libre dito? Ikaw na ang bahala dito, Leonor. Pag-usapan niyo yan. Ako na muna ang bahala sa mga bata. Ano bang problema mo, Mario? Pinalayas mo na kami, di ba? Dahil wala kang silbi! Palagi mo akong ginagalit. Kaya kung ayaw mong magalit ulit ako sa'yo, kunin mo na ang mga bata at umuwi ka na sa bahay. Nakatambak na ang mga labahin mo. Kailangan mo na ring maglinis. Tsaka hanggang kailan mo babalak magbahay-bahayan kasama ang matandang yan? Gusto mong bumalik ako sa atin para maglaba at maglinis? Mario! Hindi mo ako katulong! Asawa mo ako! Asawa nga kita! Kaya kailangan mo maglinis at maglaba! Bakit ba ang dami mong sinasabi? Ano ba pinakain sa'yo ng matandang yan at biglang lumakas ang loob mo para sagot-sagutin ako, ha? Hindi na ako babalik, Mario. Mas pipiliin ko na lang mahiwalay sa'yo kaysa maging alipin yun ng nanay mo! Sa tingin mo ba, titigilan kita? Sa ayaw at sa gusto mo, uuwi ka sa bahay, Yunor! Dahil kung hindi, hindi ko alam ang susunod kong gagawin sa'yo. Kung ayaw mong masaktan ng matandang kumupkup sa'yo at ang mga bata, sundin mo ang gusto ko! Kahit ano pang sabihin mo, Mario, hindi kita susundin! Ah, ganon. Pwes, ano kaya kung ibenta ko sa ibang mga anak mo, ha? Alam mo ba, maraming naghahanap ng sanggol na pwedeng ampunin. Anak ko rin ang mga yan, Yunor. May karapatan ako, ibenta sila kung gusto ko. Kaya kung ayaw mong gawin ko yun, sumunod ka sa sinasabi ko. Nakaramdam ng takot si Leonor sa pagbabanta ni Mario. Alam niyang hindi nagbibiro ang asawa. Kahit pa nga wala itong kwenta sa pagiging asawa at ama sa mga bata, ay eksperto naman ito sa pagiging walang hiya at kakapalan ng mukha. Alam mo ba kung magkano ang bentahan ng sanggol ngayon? 5,000, Leonor! 5,000! At dahil 3 mga anak natin, magkakaroon ako ng 15,000 piso kapag naibenta ko silang lahat. Walang hiya ka talaga! Ano, ha? Ayaw mo pa rin bang umuwi? Pwede akong pumunta sa kapitan ngayon para kunin ang kustodiya ng mga bata. Pwede kong sabihin na may saltik ka at hindi mo kayang alagaan ang mga anak natin. Sa tingin mo ba, sinong paniniwalaan ng mga tao? Wala ka naman kasing kahit isang kaibigan dito sa nayo natin, di ba? Ikaw ang may tama sa utak, Mario. Paano mo nasisikmurang sabihin ang lahat ng mga to?
Wala ka bang konsensya? Gusto ko lang naman umuwi ka sa bahay natin kasama mga bata. Kung ayaw mong mahiwalay sa kanila, sumama ka sa akin sa pag-uwi. Ngayon din! Huwag mong ibenta ang mga bata. Hindi ko makakaya kung mawala sila sa akin. Kung yan ang gusto mo, edi sige. Alam mo naman na siguro ang kapalit na gusto ko, hindi ba? Kunin mo na ang mga bata at umuwi na tayo. Mariin na pumikit si Leonor bago walang buhay na tumango. Hindi niya akalain na takot pa rin siya kay Mario. Gusto mang humindi ni Leonor sa gusto ng asawa, ay natatakot naman siyang paghiwalayin sila ng mga anak niya. Sa kabila ng pagtutol ni Aling Nora, ay umuwi pa rin si Leonor sa bahay nilang mag-asawa. Tuwang-tuwa naman si Mario at ang nanay Elsa niya dahil sa wakas ay may tagalinis at tagalaban na naman sila. Ay, mabuti naman at naisipan mo nang umuwi. Alam mo ba kung gaano kahirap ang sitwasyon ni Mario noong umalis ka? Kung humingi ka na lang sana agad ng tawad, di hindi sana umabot sa ganito. Aba, ang dami ng labahin. Pasalamat ka nga't pinabalik ka pa ni Mario. Di may nagbabantay ngayon sa mga bata habang naglalabada ka. Namimiss din ni Mario ang mga anak ninyo. Hindi na nagsalita pa si Leonor at pinili na lang na huwag pansinin ang mga sinasabi ng kanyang biyanan. Pilit na lang nang ngumiti si Leonor sa kanyang biyanan. Maski si Leonor ay hindi makapaniwala na voluntaryo si Mariong bantayan ng mga bata. Napangiwi si Leonor nang makita niya ang biyanan na may daladalang isang batya ng labahin. Nay, ano po yan? Mga kortina yan at kumot. Labhan mo rin pagkatapos mo dyan. Ay nako, ang sakit ng likod at balakang ko kaya hindi ko na kayang maglaba. Ikaw itong malusog at may batang pangangatawan. Kaya mo naman sigurong tapusin lahat ng ito ngayon, ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Hoy, Leonor, may sinasabi ka ba? Wala po. Ay, mabuti naman. Ayoko sa lahat yung sumasabat at nagre-reklamo. Ay, diyan ka na nga at pupunta pa ako kina Maring Diday. Tapusin mo yan, ha? Wala ka ng mga batang babantayan, kaya umaasa akong matatapos mo agad ang mga yan. Napahinga ng malalim si Leonor nang makaalis ang kanyang biyanan. Parang gusto niya ulit bumalik kay Aling Nora. Ngunit pagkatapos niyang umalis para sundin ang gusto ng asawa, ay nahihiya ulit na lumapit si Leonor sa matanda. Ang sakit ng katawan ko. Mariing pinukpok ni Leonor ang magkabilang balikat, pati na rin ang kanyang balakang. Buong araw siyang nakaupo at nagkukuskus. Bukod sa nananakit niyang katawan, ay nagkanda sugat-sugat na rin ang mga kamay niya. Ngunit tila hindi nauubos ang mga nakapiling niyang labahin. Sa tuwing binabalikan siya ng biyanan, ay may bago itong dalang damit o kung ano pang kailangang labhan. Ay, Leonor, hindi ka pa rin ba tapos? Ay nako, ay bakit naman ang kupad-kupad mo? Mukhang hindi pa nangangalahati itong labahin mo, oh? Bukas ko na lang tatapusin yung iba. Magluluto muna po ako ng hapunan. Mabuti pa nga. Tsaka yung sa ulam, nagpabili ako kay Mario, magsaing ka na lang. Sige, Nay. Salamat. Anong salamat? Abay maghanap ka ng uulamin mo. Para sa amin lang ni Mario yung pinabili ko. At saka may naipon ka naman sigurong pera sa pagtatrabaho kay Nora, no? Hindi na lang ulit umimik si Leonor. Umaasa pa naman siya na kahit papano ay nagbago na ang biyanan niya. Simula noong umalis siya. Ngunit kagaya ng dati, katulong pa rin ang tingin nito sa kanya. Sige, Nay. Magsasaing na muna ako. Oh, isama mo ako sa isinasaing mo, ha? Sayang naman ang panggatong kung magsasaing pa ako. Sige ho. Kaya ko to. Kakayanin para sa mga bata. Huminga ng malalim si Leonor nang mag-isa na lang siya sa kusina. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili
kahit na gustong-gusto na talaga niyang sumigaw sa sobrang inis. Ilang minuto pagkatapos maluto ng sinaing ni Leonor ay dumating na rin si Mario. Marami itong dalang supot at kung ano-anong binili sa bayan. Ay Mario anak, abay nandito ka na pala. Oh, anong ulam ang binili mo? Kanina pa ako nagugutom. Bumili na lang ako ng inihaw na manok, Nay. Gabi na rin kasi, kaya hindi na ako pumunta ng palengke. Abay mabuti naman at naisipan mong bumili ng inihaw na manok. Abay matagal-tagal na rin simula nang nakakain ako niyan. Masayang nag-uusap ang mag-ina sa sala, habang si Leonor naman ay hindi mapakaling patingin-tingin sa paligid. Mag-isa kasing umuwi si Mario, kahit pa kasama dapat niya ang mga bata. Napatigil naman sa pag-uusap ang mag-ina nang nakabusangot na mukha ni Elsa nang harapin niya ang manugang. Mario, nasaan ang mga anak natin? Ay, ano ba naman yan, Leonor? Bakit nakatayo ka lang dyan? Maghain ka na't kakain na tayo! Nay, sandali lang. Bibihisan ko lang ang mga bata, tsaka patutulugin. Saglit lang naman po yun. Leonor naman! Hindi mo ba narinig ang sinabi ni nanay? Maghain ka na at nagugutom na kami. Tsaka masarap ang uulamin. Inihaw na manok. Mas masarap yan kainin kapag mainit pa. Padabog na inilapag ni Mario ang dala niyang bag. Nagkasalubong ang mga kilay niya nang tiningnan ng asawa. Napakuyom naman ang kamao si Leonor. Ayaw niyang isipin na may ginawang kabulastugan ng asawa. Hindi niya maiwasan ngayon na hindi nito kasama ang mga bata. Wala akong pakialam kung nagugutom na kayo. Nasaan ang mga anak natin, Mario? Wala. Hindi na sila uuwi sa atin. May bago na silang pamilya. Nanlumus si Leonor sa mga narinig. Malakas ang hinala niya na may hindi magandang binabalak gawin si Mario. Ngunit binigyan niya pa rin ito ng pangalawang pagkakataon. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Marami naghahanap ng mga sanggol ngayon. Bata pa naman tayo, kaya pwede pa tayo magkaanak ulit. Tsaka alam mo naman, wala akong trabaho ngayon. Mahal na rin ang presyo ng gatas at iba pang gamit para sa mga bata. Mabuti na nga yun na may mayamang pamilya na gustong umampun sa kanila. Mas mabibigyan sila ng magandang buhay. Bumagsak ang katawan ni Leonor sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Wala siyang masabi kung hindi ang umiyak lang ng umiyak. Hindi niya akalain na tatraydorin pala siya ng asawa. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang mga bata. Dahil ikaw ang ama nila. Naniwala ako sa iyo. At sinunod ko ang gusto mo para hindi mo kami mapaghiwalay. Tapos ganito. Magbabayad ka, Mario. Magbabayad ka! Isang malakas na sampal na naman ang itinugo ni Mario kay Leonor matapos siya nitong sigawan. Ako ba ngayon ang masama? Ginawan ko na nga ng pabor ang mga bata. Bakit? Kaya mo ba silang buhayin, ha? Kaya mo ba silang alagaan habang nagtatrabaho sa bukid at pinaglilingkuran ako na asawa mo? Hindi, di ba? Nagtatapang-tapangan ka na ulit ngayon? Sige, patunayan mo kung hanggang saan ang kaya mo, Leonor. Lumayas ka dito at buhayin mo ang sarili mo. Simula ngayon, hiwalay na tayo! Nanginginig sa galit ang katawan ni Leonor nang tumayo mula sa sahig. Marahas niyang ipinahid ang luha bago umalis ng bahay. Naaalala niya nang pinalaya siya ni Mario. Kasama pa niya ang mga bata noon. Ngunit sa pagkakataong ito ay mag-isa na lamang siya. Papatayin kita, Mario. Papatayin kita! Naglakad nang wala sa sarili si Leonor. Hanggang sa mapansin na lang niya na nasa harapan na siya ng bahay ni Aling Nora. Nakabukas ang mga ilaw sa loob ng bahay at ang ibig sabihin lang nito
ay gising pa ang matanda. Dahan-dahan na binuksan ni Leonor ang tarangkahan at naglakad papunta sa pintuan ng bahay. Kumatok siya ng ilang beses bago siya pinagbuksan ng may-ari ng bahay. "Oh, Leonor, bumalik ka. May ginawa na naman ba sa'yo si Mario? Tsaka nasa ng mga bata?" Ang walang hiyang lalaking yun. Ibinenta niya ang mga anak namin nang hindi ko alam. Magbabayad siya, Aling Nora. Pagbabayarin ko si Mario. Sikretong napangiti si Aling Nora sa ipinakitang galit ni Leonor. Alam niyang tungkol sa mga bata. Kakilala niya rin na aswang ang bumili rito. Malungkot man ang matanda sa pinagdadaanan ni Leonor, ay mas nanaig ang kagustuhan niyang maging sakim at walang awa na aswang ito. "Gusto mo ba tulungan kita?" Oho. "Halika, Leonor. Pumasok ka na muna. Sa loob tayo mag-usap. Gusto mo ba ng may inom? O baka nagugutom ka? May espesyal akong inihanda para sa'yo." Ayoko po. Hindi po ako nagugutom. Wala akong ganang kumain. Ang mga anak ko. Gusto ko silang makita. Bakit niya ibinenta ang mga anak namin? Bakit? Napakasama niya. Wala siyang kwentang ama. Ikaw ang bahala. Ano po pala yung tungkol sa sinasabi niyo kanina? Paano niyo po ako matutulungan makaganti kay Mario? Gusto mo talagang malaman? Sige. Pero bago ang lahat, may isasalaysay muna akong kwento. Kagaya mo, dati rin akong may asawa at anak. Siguro iniisip mo na isa akong matandang dalaga. Pero hindi totoo yun. Dati na akong ikinasal sa lalaki na akala ko'y mamahalin ako hanggang sa magsimula siyang abusuhin ang nararamdaman ko sa kanya. Napako sa kinauupuan si Leonora habang nakikinig. Hindi niya lubos maisip na pamilyado pala si Aling Nora. Ni minsan kasi ay wala siyang narinig ng kahit ano tungkol sa naging pamilya ng matanda. Kahit pa nga ang mga batikang tsismosa sa nayo nila ay malamang hindi alam ang tungkol sa nakaraan nito ni Aling Nora. Sa madaling salita, pareho lang tayo ng pinagdaanan, Leonora. Ang pinagkaiba lang siguro, namatay ang mga anak ko dahil sa walang kwentang lalaking pinakasalan ko. Pero sa ginawa ni Mario, parang pinatay na rin niya ang mga bata, hindi ba? Napangisi si Aling Nora at tumayo. Saglit itong pumunta sa kusina at pagbalik niya ay may dala na siyang isang plato na may sariwang puso ng tao at atay. Gusto mong maging malakas para makaganti sa asawa mo, hindi ba? Kung ganon, kainin mo ito, Leonora. Bagong-bagong puso at atay na ito. Higit sa lahat, galing ito sa sanggol, kaya siguradong mas mataas ang kalidad nito. Ano pang hinihintay mo, Leonora? Kainin mo na. Aling Nora, nagulat si Leonora nang kusang gumalaw ang mga kamay niya para kunin ang sariwang lamang loob ng tao sa plato. Alam niyang hindi makatao ang gagawin niya, ngunit hindi niya kinaya ang pagkatakama na nararamdaman. Sa isang iglap, masayang nilantakan ni Leonor ang atay at puso ng tao. Rinig na rinig ang malakas na pagnguya ni Leonor habang kumakain. Unti-unti siyang nawala sa sarili dahil sa sarap na kanyang natikman. ang sarap! Ang sarap-sarap! Ito na ang pinakamasarap na pagkain na tikman ko, Aling Nora! Isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa labi ni Aling Nora.
Naaaliw siyang panoorin si Leonor na takam sa kinakaing lamang loob ng kanyang mga anak. Mas lalong natuwa si Aling Nora dahil walang kaalam-alam si Leonor sa bagay na ito. Ilang minutong nakalipas ay tila hindi pa rin nabubusog si Leonor. Dulot ng matinding galit sa asawa ay mas lalo siyang naging agresibo bilang aswang. Walang tigil naman si Aling Nora sa kakahain ng bagong parte ng katawan ng tao na kinakain ni Leonor. Tuluyan ng sinakop ng pagkaaswang ang sistema ni Leonor kaya't hindi na nito napansin ang mukha ng kanyang biktima habang nilalantakan niya ang maliit na ulo ng kanyang sanggol. Sige pa, Leonor, kumain ka pa. Huwag mong pigilan ang iyong sarili. Oo, Aling Nora. Napakasarap nito. Hindi ko maipaliwanag ang lasa ng pagkain na to. Nakakabaliw. Gusto mo pa ba, Leonor? Opo, meron pa po ba? Ang sarap po kasi. Kung ganon, humanda ka. Aalis tayo para manghuli ng panghimagas natin ngayong gabi. Pagkatapos kumain ng mahigit 2 puso at atay ng tao, ay mas lalong lumakas ang pagnanais ni Leonor na kumain pa ng marami. Hinahanap-hanap niyang kakaibang lasa na tanging sa laman ng tao niya lang natikman. Naghintay pa ng ilang oras si Leonor at si Aling Nora bago sila lumabas para puntahan ang kanilang bibiktimahin. Ito ay walang iba kundi ang asawa ni Leonor na si Mario. Alam mo ba na masarap kainin ng mga taong kinagagalitan mo? Marahil ay hindi mo pa naiintindihan ang sinasabi ko ngayon, Leonor. Pero sa oras na matikman mo ang sariwang laman at dugo ng iyong asawa, sigurado akong mas masarap pa ito sa natikman mo na. Hindi ko alam na pwede palang kainin ang hayop na yan. Mabuti na rin ito. At kahit papaano'y mapakinabangan siya dito sa ibabaw ng mundo. Oh, Mario, hintayin mo ako. Gustong gusto na kitang kainin. Walang masabi si Aling Nora sa pagiging agresibo ni Leonor. Tuwang-tuwa siya rito at hindi siya nagsisisi na napili niya itong gawing kauri niya. Nakatayo ang 2 babae sa labas ng bahay ni Mario habang nakatingin sa lalaki na mag-isang nilalantakan ang natitirang litsong manok na binili nito. Hayan, mag-isa lang sa bahay si Mario, Leonor. Hindi niya tayo mapapansin agad dahil mga nilalang tayo ng kadiliman. Mas malakas ang ating swerte sa pagsapit ng gabi. Umaayon sa atin ang sitwasyon. Kaya huwag kang matakot, Leonor. Tumango si Leonor at tahimik na naghintay ng tamang pagkakataon para umatake. Kabisado niyang ginagawa ni Mario. Pagkatapos nitong kumain, ay lalabas ito para maglakad-lakad at magpahangin. Ako nang bahala sa kanya, Aling Nora. Sisiguraduhin ko na hindi na siya sisikatan ng araw. Natawa si Aling Nora sa sinabi ni Leonor. Wala naman siyang balak tulungan ito. Sinamahan niya lang si Leonor para turuan kung papaano gamitin ang kakaibang lakas na nakuha niya sa pagiging aswang. Tandaan mo, Leonor, hindi tayo katulad ng ibang kalahi natin na kayang magpalit ng anyo. Tanging pisikal na lakas lamang ang meron tayo. Ito ang ating sandata para makahanap ng pagkain. Huwag ka pong mag-alala, Aling Nora. Sapat na sa akin ang magkaroon ng pisikal na lakas para patumbay ng hayop kong asawa. Bago sila pumunta sa bahay ni Mario, ibinahagi ni Aling Nora kay Leonor ang tungkol sa uri nila. Mababang uri lamang sila ng aswang kaya limitado ang kanilang kakayahan. Hindi katulad ng mga matataas na uri na kaya nilang magpalit ng anyo bilang hayop.
Ngunit kahit magkaiba pa ang uri ng mga aswang, pareho lamang silang kumakain ng laman ng tao. Ilang oras pa ang lumipas at hindi nga nabigo si Leonor. Katulad ng kanyang inaasahan, lumabas si Mario habang hinihimas-himas ang tiyan nito dahil sa kabusugan. Busog na busog ang pagkain natin. Binasa ni Leonor ng laway ang kanyang labi. Hindi niya mapigilang maglaway habang nakatingin sa kanyang asawa. Sa halip na tao ang tingin ni Leonor kay Mario, ay naging totoong hayop na. Nagmukhang matabang baboy si Mario sa paningin ni Leonor at nangyari na paborito nito ang huli ng karne ng baboy. Papalapit ni siya, Leonor. Pagkakataon mo na ito. Napangisi si Leonor nang makitang naglalakad si Mario sa direksyon nila. Hinintay niyang makadaan ang asawa bago niya ito sinunggaban mula sa likod. Umalis ka yan! Ang sakit! Pumalakpak si Aling Nora nang marinig nilang lagutok ng buto mula sa leeg ni Mario. Lumapit ang matanda para tingnan ang kondisyon ng kanilang biktima at natawa ito nang masigurong wala nang ang buhay si Mario. Ang galing mo, Leonor, ni hindi nagkaroon ng pagkakataong manlaban sa iyo ang asawa mo. Hindi ko asawa ang baboy na yan. Baboy pa lang tingin mo sa kanya. Kung ganon, bakit hindi natin iuwi ang baboy niya ito at magkasama tayong magpasasa sa sariwa niyang karne? Sige po, Aling Nora. Dahil mabait ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng katawan at lamang loob niya. Magaling. Huwag kang mag-alala, Leonor. Ikaw pa rin ang kakain ng atay at puso ng kauna-unahan mong huli. Napuno ng makapanindig balahibong tawa nilang dalawa ang buong gabi. Sa kabila ng nangyari, nanatiling mahimbing ang tulog ng mga tao sa nayon. Masayang pinagsaluhan ni Leonor at Aling Nora ang lamang loob ni Mario. Kagaya ng sabi ni Aling Nora, napapahalinghing sa sarap si Leonor nang matikman niya ang puso at ataya ng kanyang asawa. Kinabukasan, tila bumalik sa normal ang lahat. Walang kahit anong balitang lumabas tungkol sa nawawalang si Mario. Kahit pa si Nanay Elsa ay hindi man lang nagduda na wala na pala ang anak niya. Tao po! Nanay Elsa? Nandyan po ba kayo? Tao po! Nanatiling nakangiti si Leonor habang hawak ang isang malaking garapon nang pagbuksan siya ng kanyang biyanan. Agad namang umasim ang mukha ni Nanay Elsa nang makita niya ang manugang. Ano na lamang pinunta mo rito, Leonor? Wala si Mario rito at wala rin akong oras para sayangin sa'yo. Ganun po ba? Ayos lang po. Hindi naman po ako magtatagal. Tsaka, ikaw po talagang sadya ko dito. Gusto ko lang po sana ibigay ito sa inyo. Marami po kasi akong nailuto kaninang madaling araw. Kaldereta po yan. At alam ko na paborito mo ang kaldereta. Kaya pinagtabi po kita. Otomatikong napalitan ng matamis na ngiti ang maasim na mukha ng biyanan. Isa sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya ay ang makatanggap ng libreng pagkain at regalo. Ay naku, Leonor, kung dati ka pa sanang ganito kabait, di hindi ka madalas awayin ni Mario. At saka napansin ko pala, mas gumaganda ka yata ngayon. Alam ko kung bakit. Wala ka na kasing binabantayan ng mga supling. Di may panahon ka na sa sarili mo. Tama lang naman ang ginawa ni Mario, hindi ba? Palagay ko nga po, tama siya sa ginawa niyang pasya. O siya, sige na po. Aalis na po ako. Sana magustuhan mo
ang niluto ko para sa'yo. Oo, Aisha. Baka sa susunod, marami ka ulit iluto. Abay, nandito lang ako para tulungan kang ubusin ng mga yan. Magaling ka pa namang magluto. At saka huwag kang mag-alala, Leonor. Sasabihin ko kay Mario na nagtanda ka na. Kaya asahan mo na magkakabalikan ulit kayo. Aba, malay mo, mabiyayaan ulit kayo ng bagong anak. Sana nga po. Aalis na po ako, Inay. Mag-iingat po kayo. Abot hanggang tenga ngiti ni Leonor nang makabalik siya sa bahay ni Aling Nora. Agad niyang pinuntahan ng matanda sa kusina. Oh, Leonor, naibigay mo ba sa biyanan mo ang tira-tira ng anak niya? Oo naman po. At alam mo ba, gustong gusto niya. Hindi pa niya natitikman, pero tuwang-tuwa na siya. Paano na lang pala pag nalaman niya na si Mario ang pangunahing sahog sa espesyal na kalderetang yun? Eh di mas masaya kapag ganun. Gusto mo ba sabihin natin? Pwede rin po. Tsaka may tanong po pala ako, Aling Nora. Ano yun? Sa tingin mo, ilang oras ba ang aabutin para lumambot ang karne ng matandang baboy? Nakakalungkot naman po kasi kung mag-isa lang itong ulo ni Mario kapag nilaga natin. Siguro naman mas masarap kapag may isa pang ulo na kasama, hindi ba? Oh, Leonor, natural na sa'yo ang pagiging aswang. Talaga po ba? Eh di hindi ka na magugulat kung gagawin ko to. Walang ano-ano ay itinaas ni Leonor ang dalawa niyang kamay para sakali ng matanda. Nagulat si Aling Nora kaya hindi nito nadepensahan ang sarili. Ano, Nora? Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ang ginawa mo? Ikaw ang may pakana ng lahat. Akala ko pa naman, kakampi kita. Pinakain mo sa akin ang mga anak ko! Mas lalo pang idiniin ni Leonor ang mga daliri sa liig ni Aling Nora. Naluluhang nakangisi si Leonor habang nakatingin sa nangingitim na mukha ng matanda. Kahit pa mas naunang naging aswang si Aling Nora kaysa kay Leonor, hindi hamak naman na mas malakas si Leonor dahil sa bata nitong edad. Hindi na ako magpapauto kahit kanino! Kahit sa'yo pa, Aling Nora! Pagkatapos banggitin ni Leonor ang pangalan ng matanda, ay tuluyan niya ng kinitil ang buhay nito. Pinugutan ni Leonor si Aling Nora gamit ang mga kamay niya. Umalingaw-ngaw ang magkahalong iyak at tawa ni Leonor sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, ay muling tumahimik ang paligid. Binuksan ni Leonor ang takip ng malaking kaldero na pinakuluan niya ng tubig. Saglit niyang pinagmasdan ang dalawang pugot na ulo na hawak niya, bago niya inilubog ang mga ito sa kumukulong tubig. Di ka na malulungkot, Mario. Kasi may kasama ka na sa kaldero. Kung sana ay umpisa pa lang ginamit mo na ang utak mo, hindi na tayo hahantong sa ganito. Ganon din ikaw, Aling Nora. Kung sana ay hindi ka kumampi sa mag-inang yun, wala ka sana sa loob ng kaldero ngayon. Buong akala ko kakampi kita. Pero hindi pala. Isa ka ring manggagamit, kagaya nila. Bagay na bagay sa inyong palutang-lutang sa kumukulong sabaw. Kagaya ng mga hayop, panlaman lang din kayo ng mga tiyan. Pagkatapos naman ito, si Nanay Elsa naman. Ano kaya? Mainam din kaya ang lasa ng karne niya? O baka naman, maghihintay lang ako ng panahon kung kailan siya dapat kainin. Mas okay siguro na magdusa muna siya sa pagkawala ng anak niya. Kinuha niyo ang mga anak ko sa akin. Mga walang hiya kayo! Ilang linggo na ang lumipas. Nawala sa sariling pag-iisip si Leonor.
Hindi niya nakayanan ang pagkawala ng kanyang mga anak, pati na rin ang pagiging aswang niya. Tuwing nakakapambiktima siya ng mga inosente, dinidibdib niya yon dahilan para tuluyan siyang mawala sa sarili. Naging palaboy siya, namamalimos sa kalsada. Madalas din niyang pinupuntahan ng biyenan para hanapin ang kanyang mga anak. Kinakalampag niya ang pinto ng bahay. Nanay Elsa! Ilabas niyo po ang anak ko! Ang mga anak ko! Parang awa niyo na po, Nanay Elsa! Gusto ko na pong makita ang mga bata! Ibalik niyo po siya sa akin! Ano ka ba, Leonor? Ay, tumigil ka nga! Ilang beses mo nang kinakalampag ang bahay ko. Paulit-ulit ko namang sinasabi sa'yo na wala na nga ang mga anak mo. Wala na rin ang anak ko. Umalis na siya. Isinama siya ng mga bata. Kaya huwag mo lang hanapin. Ay, saka mas mabuti nang nasa ama nila mga batang yon. Eh, paano mo naman mabubuhay ang mga anak ninyo? Abay, tingnan mo nga ang sarili mo. Isa kang pulubi. Napakadugyot mo. Abay, umalis ka na rito. Layas! Isinama ni Mario ang mga anak ko? Isinama niya? Oo, kaya umalis ka na! Dahil sa kalagayan ni Leonora, walang naghinala sa kanya na may ginagawang krimen. Matino ang pag-iisip niya sa tuwing nagsasaaswang siya. At kapag nawawala naman ang bisa nito, bumabalik naman siya sa pagkabaliwa. Nag-iikot sa kalsada habang namamalimos sa mga tao. Tuwing kabilugan ng buwan, nasa ibabaw ng bubungan ng bahay ni Aling Elsa si Leonor. Kinakamot nito ang yero. Nag-iingay siya para hindi makatulog ng mahimbing ang kanyang biyanan. Dahil sa kapangyarihan ng pagiging aswang niya, unti-unti niyang natutunang magpalit ng anyo bilang hayop. Ang sabi ni Aling Nora, hindi raw siya nagpalit ng anyo. Hindi lang niya pala kayang gawin. Pero ako, nagkagawa ko. Mas matalino ko kesa sa kanya. Ang makita na nagiging miserable ang buhay ng dati kong biyenan. Ito na lang ang nagpapasaya sa akin. Kasalanan niya kung bakit kami humantong sa ganito. Hindi pwedeng ako lang ang naghihirap habang siya pinaniniwalaan pa rin. Lumaya si Mario. Dala ang mga bata. Ibang klase rin siyang gumawa ng kwento. At paniwalang paniwala naman ang mga tao sa kanya. Malulutong na pag-alulong ni Leonor habang nasa bubungan ng bahay ng kanyang biyanan. Titig na titig siya sa maliwanag na buwan sa kalangitan.